Kumusta mga buddy? Siguro naman ay isa rin kayo sa nagtaka nang mag-viral ang larawang ito sa Facebook at sa kahit saan mang social media platform. Nag-viral nga ito sa kadahilan ng nag-post pa nga ito ng larawan nila sa social media bago sila lumisan sa mundong ito. Marami nga ang nakiramay dahil sa sabay nilang pagkawala ay naiwan naman nila ang kanilang 4 na anak. Pero nag-iba nga ang simpatya ng iba't ibang netizens noong malaman nila ang tunay na dahilan kung ano nga ba ang kanilang ikinamatay. Kaya halika at samahan niyo akong alamin ang buong detalye ng kanilang paglisan. Ano ang mangyayari sa driver ng SUV at marami pang iba. Bago rin yan ay ilike niyo na rin ang video ito at isubscribe ang ating munting channel para lagi kayong updated sa susunod nating video kagaya nito. Jog Raymond Algoso and Paula Jody Algoso. Sila nga ang couple rider na kamakailan ay nag-viral sa social media dahil sa nangyari sa kanila sa Marilake Highway, Tanay, Rizal noong Nobyembre 13, 2022. Well, sa mga hindi pa nakakaalam, ang Marilake Road ay isa sa pinakasikat na kalsada pagdating sa racing and banking. Marami ngang napapasok sa portal dahil sa sobrang sharpness ng nasabing kalsada. Sa katunayan ay may mga vlogger pa nga na nagtatambay dito araw-araw para lang makakuha ng mga rider na sisemplang o mag-overshoot sa tinatawag nilang portal, na kung saan ang term na portal ay may ibig sabihin na lagusan papuntang impyerno o papuntang langit. Bagamat marami ang nagagalit sa mga vlogger na nakatambay dito dahil tila pinagkakapirahan lang nila ang mga nasisemplang at baka nga daw nagdarasal pa ito na sana ay may sumemplang para lang malaki ang kitain. Pero depensa naman ng ilang vlogger sa Marilake na for awareness lang naman ito at para pantakot na rin sa mga kamote na ganyan ang sasapitin nila kung kaskasero sila. At saka hindi naman daw sila ang may hawak ng manobela. Bakit sila ang sisisihin? Ikaw buddy, anong opinion mo dito? Dapat ba silang mawala sa Marilake upang di mapirahan ang pagkasemplang o manatili sila para makita ng maraming rider kung gaano kadelikado ang Marilake sa mga riders? Comment down your opinion below. Well, ang nangyari nga sa couple rider ay di umano na nga mote sila ayon sa komento ng mga netizens. Dahil kitang-kita naman daw sa dashcam ng SUV na nakasalpukan nila na nag-overspeeding sila sa kurbada dahilan upang mag-counterflow sila, kaya sumalpok sila sa SUV. Sa lakas nga ng takbo ng nakamotor ay umikot pa ang SUV. Nang niresponde ito ay DOA na ang babae at si lalaki ay nadala pa sa pagamutan. Ngunit kalaunay binawian din ito ng buhay. Marami ngang naiyak sa kwento nila dahil nag-post pa ito ng larawan nilang mag-asawa bago mag-rides with a caption of Sunday Ride, Keep us safe Lord. Pero yun nga at nangyari ang di magandang pangyayari sa kanilang buhay. At ang mas nakakaantig pa sa puso ng mga netizens ay may 4 pa itong anak na naiwan. Until na i-release nga sa publiko ang dashcam ng SUV na sinalpukan at doon mo makikita na nag-overspeeding at nag-counterflow pala ang couple rider sa blind curve sa Marilake dahilan upang umikot ang SUV sa lakas ng takbo ng nasabing motorsiklo. Mula nga noong ma-release ang nasabing dashcam ay dito na nahati ang simpatya ng mga netizens dahil napag-alaman nila na kaya ito nasawi dahil sa pagiging kamote daw nito. Dahil ayon sa kanila na kapag ka-blind curve at especially solid yellow lane ay dapat ka talagang magminor dahil hindi mo alam kung may mga makakatagpo ka ba sa kabilang lane. Especially sa Marilake na kung saan marami na ngang napabalitang binawian ng buhay dyan at sumisemplang. Ang concern pa nga ng ibang netizens na kawawa naman daw yung driver ng SUV kung makukulong siya nang hindi niya kasalanan. Pero base naman sa nakita kong video ni Attorney Libayan ay malakas naman daw ang ebidensya ng naka-SUV dahil kitang-kita naman daw sa dashcam na tong couple rider ang kumain ng linya sa kabila.
At kung magkakaroon daw ng inquest proceedings, ay dito titingnan ang mga ebidensya kung maaari bang sampahan ito ng reckless imprudence resulting in homicide o maaabsuelto dahil kapag malamang wala itong probable cause o wala namang kasalanan ng driver ng SUV doon sa inquest proceedings, ay maaari itong hindi makulong lalo pat malinaw naman sa dashcam kung sino ang nagkamali. Ikaw, buddy, anong masasabi at opinion mo sa pangyayaring ito? Comment down below para malaman din namin. And rest in paradise to Jogs and Paula Algoso. Thanks for watching and subscribe.